pwede naman na magtanong kung may boyfriend ka ba na Filipino. Pero when you connect the single woman to someone married, that is hindi siya magandang suggestion po. I do not know kung biro man siya, hindi siya magandang biro po. Mm-mm. So baka dapat isailalim din sila doon sa mga gender sensitivity seminar, mama, no? Siguro nararapat. Siguro po nararapat din. Pero Yes hindi po. po ito magka-qualify ng yung mga ethics complaint o pwede po yan? Sa tingin ko naman po, kung may nagko-complain, it can be taken up naman. And yun, mapag-uusapan ng mas malalim pa kung if it is taken seriously Kasi parehas silang by senador. someone. Kasi minsan, pag walang nagre-reklamo, di walang kaso. Yeah. Ganun lang naman yun eh. Oo. Pero dapat a step has to be taken so that something will happen. Hindi dapat pinapalampas yung mga ganito, ma'am, no? Yun yung sinasabi po ninyo. Sa tingin ko naman hindi. Kasi yung ating self-respect, nakaka-insulto yung gano'n na mga question. Pero meron po kasi, ma'am, ibang mga nagsasabi na kayo naman masyado kayong sensitive, joke lang naman yun. Alam nyo namang joke yun. Paano po yung mga gano'n? Ma'am, people look at things differently. It may be joke to one person, but it is not to another. So, kaya nga dapat sensitive tayo eh. Kaya nga may gender sensitivity na pinag-uusapan para mas natin, we put across the messaging in its proper perspective. Ma'am, yun pong mga lawmakers kasi, merong mga ethics committee na pwedeng mag-deal kung sakali mang may nabastusan doon sa mga hirit nila, sa mga biro nila. Paano kung hindi ka government official? Meron din naman po tayong matatakbuhan na court for that, di ba? Nagpa-file yung iba ng mga different cases depending on ano yung complaint nila. Hindi naman necessarily sa Congress lang kung official ka. Nasa batas naman po natin yan na pwede naman tayong mag-file ng case against people trying to violate our position as yung kababaihan. If we feel na nababastos tayo, di ba? Merong sexual harassment cases that can be filed in the proper court.